Yes, we are with the Direct Brillante Mendoza. Ayun, natanong na lahat sa inyo po. Pero meron yung, after po ng screening nga po ng Morum, merong message yung isa sa mga leaders ng Muslim community na nag-attend. Parang hindi po kayo nabigyan ng chance na mag-respond kanina. Well, actually, nagpapasalamat ako dun sa message na sinabi niya kasi ibig sabihin, na-achieve yung goal namin, no? Kasi parang ayaw namin maging pumanig ng kahit na ano. Dito, hindi mo kailangan sabihin Katoliko, Kristiyano, or Muslim. Kwento to ng isang pamilya. And it so happened that they're Muslim. It so happened that they live in Mindanao. It so happened that their problem, this parang micro problem of them is also the problem of everyone, could be the problem of anyone, of any Filipino family, di ba? Parang yun. So parang kung ba nanonood ka ng pelikula, hindi ka nagja-judge. At saka hindi mo tinitignan yung kung Muslim siya, kung Katoliko siya, tinitignan mo yung kwento, tinitignan mo yung pamilya, tinitignan mo yung, of course, plus factor na dyan yung mga language, yung kultura, yung pananamit, plus factor na yan. Kasi, of course, doon na pumapasok ang production. Doon kami madetalye, no? But otherwise, ayun. And of course, congratulations, Direk. And syempre, nung nagre-research kayo sa Mindanao, I'm sure marami kayong film-worthy na mga kwentong nakuha. Pero bakit po itong particular na kwentong ito? Ayun, you have to also kumbaga, very mature in choosing a story. You have to be very mature na hindi ka matetempt, no? Hindi ka magtetempt na para mag-favor, no? At maging, parang, ayun nga, mag-favor sa mga kwento, no? Kasi marami kaming kwento, marami kaming narinig, no? But why this? Kasi maliban sa true story siya, parang universal ang kwento niya. Nangyari talaga doon, namatay talaga yung anak niya. During the encounter, namatay talaga yung asawa niya. Of course, sa narrative, when you're doing the script, of course, when Honey did the script, parang, ito yung mga kinoconsider mo, ito yung mga hinahanap mo. Kasi there's a bigger story behind this family story. At yun nga direct. Sa aming, syempre, nakakakilala sa inyo, malinaw sa amin na, yun nga, hindi ka naman gumagawa ng propaganda. Kung may chance ka, gusto mong bigyan ng boses, yung hindi masyadong nababalita nga. Yung minimension nyo sa mga interviews lagi na eto kasi yung hindi nyo nakikita sa balita. Ngayon, nandito na sa film. Pero, ewan ko, pangungunahan ko na, I'm sure na kung may magkikritik man, sasabihin na, kasi binary po siya na ang nakikita natin nga sa balita ay parang, kumbaga sa pelikula ay bida ang sundalo, kalaban ang, unfortunately, ang Muslim. So parang ang nakikita kong sasabihin po ng critics nyo would be baka pinapanigan or nagiging apologist kayo ng mga pumatay sa mga sundalo. Hindi mo maiiwasan yan, yung mga ganyang mga ano. Pero alam mo, ako, pag gumagawa ako ng pelikula, for as long as I know my truth, okay, doon ako kumakapit. Kasi alam ko naman ang pinagmumulan ko, alam ko naman ang katotohanan, at saka alam ko yung pagkatao ko, no? Kaya kahit na anong sabihin ng mga critics, ano man sabihin ng mga ano, parang at this point in time, sa edad ko ngayon, siguro 45? magpo-46 na ako. So parang hindi na ako so parang hindi ko na hindi na ako nagwo-worry sa mga ganyan. Ayun. In fact nga, nakakatulong siya sa pag-promote pag may nagbabash, di ba? Sige, last na lang direct. Two parts kasi po ito, no? Moro tsaka bangsa. Konting ano lang po, konting anong tawag dito. Pasilip, ano po ba tungkol saan naman po yung part 2 ba? Part 2 na film. Well, At yung kailan book siya ipapalabas? yung bansa siguro before the end of the year may papalabas siya. Ito yung book 2, no? Ito naman yung parang the root of all this. Kasi doon naman talaga nagmula. But again,
we also would like to tell their story. Hindi lang yung naririnig natin sa news. Okay? Hindi lang yung binabalita sa sa TV, sa radyo na naririnig natin. Unang-una, ano ang naging problema? Diba? Sino ang may kasalanan ng problema? Okay? Kasi nakita dito sa pelikula na merong tawag doon? Deal. Ang tawag doon? Yung parang meron silang ceasefire. Okay? Pag may ceasefire, hindi ka pwedeng umatake. Okay? Hindi ka pwedeng umatake. Bawal yun. On both side. No? Oo. Bakit merong umatake? So hindi nila nga, kaya hindi nila nalalaman. Sino yung mga yan? So, tumawag. Hindi namin alam. Hindi daw sa ganitong kampo. Talaga hindi sa ganung kampo ng mga sundalo sa Mindanao kasi hindi sila doon nanggaling sila sa Maynila. So parang ganun. So marami ring maliliwanagan sa kwento ng mga SAF 44, lalo na doon sa point of view ng lone survivor. Yon. At Thank you. syempre nakakahiya namang magtanong pa ng marami. Off-cam na lang yan. Ano na lang direct, please invite your fans hindi, ang buong Muslim community and the non-Muslim community as well na panoorin. Okay, iniimbita ko lahat ang ating mga kababayan, whether you're from the Muslim community, whether Catholic or Christian, okay, na panoorin natin ang Moro, no? Para makita natin yung malaking kwento, hindi lang yung maliit na kwento na naririnig natin sa radyo o nakikita natin sa telebisyon. Dito may halong research ang pelikula. We were guided by some people from the community, okay, to make sure na nagkukwento kami ng tama. So, yun lang po. Siguro sa mga mahilig manood ng mga ganitong klaseng pelikula, please support us. Yun lang. Yay! Yes. The Brilliante Mendoza, everyone. Moro on Netflix, July 19, 2024. Thank you, Direk.